Mayroon po akong isang vlog na sinabi ko doon na kung ako po ay maiipit sa mahaba at matagal na traffic ay papatayin ko na lang po ang makina ko kahit pa mainit ang panahon. Pero merong isang vlogger na sinabing ako daw po ay nang uuto. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa maraming pagkakataon po ay nag-vlog na ako tungkol po doon sa tinatawag na excessive idling. Yung ginagamit mong sasakyan mo, ginagawa mong pahingahan, ginagawa mong tulugan, o kaya naman sa umaga, magpapainit ka, magwa-warm up ka, halos 30 minutes mo pinapainit ang iyong sasakyan, at yung hindi mo maiiwasan na excessive idling, ayun talagang nasa traffic ka. Na iipit ka sa traffic ng halos kung pagsasama-samahin mo, ay umaabot din ng oras. Kasi nga, aabante, ihinto, tapos traffic, kung ilang minuto, tapos aabante na naman, ihinto. Eh, nangyayari po talaga yan. Dito sa Pilipinas, lalo na po dito sa Metro Manila. At meron din po yung halimbawa, nakatira ka sa condominium, tapos ang lapit lang ng papasukan mo, ginagamit mo yung sasakyan mo, ang mga short trips na tinatawag, na hindi mo halos napapatakbo ng mabilis ang sasakyan mo at kadalasan naka-idling, naka-idle or naka-minor. Yung mga bagay po na yan ay hindi po nagdudulot ng positibo para po sa atin, sa mga driver, sa mga may-ari na nagmamaneho ng sasakyan, hindi rin po magdudulot ng positibong bagay sa makina. Lalo pong magkakaroon ng problema ang mga makina natin. At siyempre, yung pinakamatindi sa buong mundo, hindi po makakapagdudulot ng mabuti ang inilalabas na usok na lason ng ating mga internal combustion engine, lalo na kapag ikaw ay naka-idling or naka-minor na hindi tumatakbo ang iyong sasakyan. Kapag ang isang sasakyan ay umaandar ang makina pero hindi naman gumagalaw ang kaha or hindi siya umaabante, ito ay masasabi nating nandoon ka sa kalagayang naka-idling or naka-idle or naka-minor ang makina mo. Napakaraming mga negatibong epekto nito sa iyong sasakyan, sa iyo mismo sa sarili mo at maging sa kapaligiran. Pero may mga pagkakataon na talagang hindi mo yan mapigilan or hindi mo sinasadya na talagang nandoon ka sa ganong kalagayan dahil nga traffic o kaya naman magda-drive-thru ka, maghihintay ka or may hinatid ka sa eskwelahan at hinintay mo na rin ang paglabas ng anak mo. Kung 30 minutes lang yun, 2 oras lang yun, hihintayin mo, nandoon, nakapahinga ang sasakyan mo, naka-idle ka. Sa isang banda, hindi mo rin talaga masasabing sinasadya mo yun. Dahil nga kung halimbawa umuulan, tapos nasa traffic ka, hindi mo naman pwedeng patayin na lamang ang iyong makina dahil wala kang aircon, magmo-moist ang mga salamin mo. Ngayon, kung sobrang tirik pa rin ang init ng araw, siyempre, hindi mo rin papatayin ang iyong aircon. Peperwisyo ka naman sa init doon sa loob ng iyong sasakyan. Kung kayo po ay natatraffic sa loob ng 1 oras, ay umuubos po kayo ng halos 1.8 liters ng gasolina or diesel. Depende yan kung gaano kaliit or kung gaano kalaki ang iyong makina. So the more na malaki ang makina mo, mas malahigit pa sa 1.8 liters ang pwede mong ubusin or pwedeng tumapon na lang ng walang kwenta dahil nga po ikaw ay naka-idling. Ngayon, kung nasa traffic ka, okay, walang sisihan dyan kasi nasa traffic ka. Eh paano kung ginagawa mong pahingahan? Sa buong mundo, halos 6 billion gallons ng fuel ang nalasasayang, ang nasusunog nang wala namang nagiging pakinabang. At dahil nga po dyan, matagal ka naka-idling, matagal ka nakaipit sa traffic, matagal mong pinagpapahingahan ang iyong sasakyan, ang oil dilution or yung humahalo yung fuel sa iyong langis, ang siyang magiging dahilan kung paano mabilis na masisira ang iyong makina. Dahil nga yung paghahalo ng langis at fuel na yon ay magpapatabang sa iyong langis at hindi na siya magiging magandang lubricants para naman maiwasan yung metal-to-metal friction diyan sa loob ng iyong makina. Kaya nga po, pag may nagpupunta dito sa shop at sa bukana pa lang ng aming gate, naririnig na namin yung fuel knocks, karamihan sa mga diesel. Sa bukana pa lang, pagpasok, pag-entrada ng mga makina na yan, dinig na dinig namin yung kanyang fuel knocks. Malakas ang buga ng diesel, kakaunti pumapasok na hangin dahil nga naka-idle ka, at yung fuel knocks na yon ay mag-iiwan ng mga residue. Yung fuel knocks na yon ang magkakaroon ng matinding epekto sa yung piston ring, sa yung piston, sa yung barbula, doon sa cylinder wall, at maging doon sa mismong cylinder head. Kaya nga po, kung lagi ka naka-idling, diyan mo maririnig yung mga fuel knocks na yan. At kung hindi mo man marinig, naku po mga kapatid, yun ang delikado. Baka naman isipin nyo sa mga lumang sasakyan lang
umeepekto ng negatibo itong nakaminor ka or naka-idling ka. Nako mga kapatid, nagkakamali po kayo. Itong mga bagong sasakyan na Euro 5 at Euro 6, ito po ay mayroon ng DPF or yung diesel particulate filter. Ito pong filter na to ang sumasala doon sa mga particulate matters, yung PM na tinatawag. Kapag ikaw po ay may DPF, meron pong tinatawag na regeneration dyan. At iyon ay nangyayari automatic kapag ginagamit mo ang sasakyan mo, bumabiyahe ka, doon sa high speed, lagi mong ginagamit ang sasakyan mo. Ang regeneration po kasi, yung naiipon, no, yung nakokolektang mga particulate matters doon sa filter na yon ay susunugin ulit doon sa DPF, magbibigay ng additional na fuel doon sa filter na yon at susunugin ulit yun. At iyon nga po ay sobrang init at paglabas ngayon, nung usok na yon ay halos wala ka nang makitang maitim na usok. Dahil yun nga yung proseso ng regeneration. At iyon ay automatikong nangyayari. Ngayon, ito mga kapatid, kapag ikaw ay laging naka-idling, mawawala ngayon yung pagka-automatic ng regeneration na yan. At ang mangyayari po dyan, maiipon ngayon yung mga particulate matters na yan, yung mga PM na yan, pati yung nitrogen oxide, nandiyan ngayon sa DPF mo at hindi nagagana yung automatic niyang regeneration dahil sa iyon ay epekto nung palagi kang naka-idling. So ano po ang nangyayari doon? Dahil sa naka-idling ka, hindi ngayon halos umiinit yung DPF mo. Na iyon sana yung magre-regenerate or yun ang tutunaw doon sa mga particulate matters na yon. Hindi maganda yung combustion. At dahil sa hindi maganda yung combustion, lahat ngayon, ng mga residue na yon, lahat ng mga PMs na yon, lahat ng mga dumi na yon, maiipon ngayon yan, mula doon sa catalytic converter, pupunta ngayon doon sa DPF, at hindi po gagana yung automatic regeneration. Kaya po mga kapatid, alam nyo, ilan na rin po yung nagawa namin ng mga DPF, kaya nga po ako'y bumili ng ultrasonic cleaner, ibinababad po namin dito yung mga DPF. At sa kabutihang palad, yung iba nakakasurvive pa, naaayos pa, natatanggal yung dumi. Pero kung tutuusin, kung hindi ka palaging naka-idling, hindi ka palaging naiipit dyan sa mga matatagal na traffic na yan, hindi mo sana ma-experience yung mano-manong paglilinis nitong mga DPF na to. Dahil po yan ay mangyayari na otomatiko. Kaya lang, idling ka, o yung hindi lang sa mga truck po ito, yung mga bagong mga sasakyan ngayon, mga SUVs, karamihan po dito, naka Euro 5, naka Euro 6, may mga DPF na po yan. At kung lagi kayong naka-idling, pinagpapahingahan nyo ang sasakyan nyo, syempre, mga big boss yung may-ari, o hintayan, naka-andar yung makina, naka-idling ka lang. Ayan. Ang unang magdi-deteriorate yan ay yung DPF mo. Napakamahal po ng diesel particulate filter. Para din po siyang tambucho. Para din siyang catalytic converter. Ngayon, kung masisira ang inyong DPF, naku po, edi syempre, gastos na naman. Kaya nga po, dun sa unang bahagi nitong vlog ko, dito po ay sinasabi ko na kapag palagi kayo naka-idling, ay lalong tataas ang maintenance ng inyong sasakyan. Yung mga usok na yan, yung mga laso na yan ay binubuga ng mga makina natin habang ikaw ay naka-idling, nandun ka sa sasakyan mo, maaamoy mo, masisinghot mo itong mga carcinogenic na inilalabas ng mga substance ng ating makina. Lumalabas yan doon sa tambucho, naaamoy mo yan. Pati itong mga particulate matters na yan na sisira sa baga mo. Kaya marami mga sakit na cancer, lalo na doon sa ating baga. At karamihan nga po itong mga heart diseases. Hindi ka makaiwas dahil hindi mo alam yung palagi kang naka-idle na naghihintay ka diyan sa sasakyan mo, nakatraffic ka, hindi mo talaga maiwasan, hindi mo sinasadya, yan nga po ang epekto sa tao nitong excessive na idling na ating nagagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Mayroon po akong isang vlog na sinabi ko doon na kung ako po ay maiipit sa mahaba at matagal na traffic, ay papatayin ko na lang po ang makina ko kahit pa mainit ang panahon. Pero merong isang vlogger na sinabing ako daw po ay nang uuto. Pero hindi po ako pumatol sa kanya dahil nga po maaaring hindi lamang niya alam ang epekto ng excessive idling. Dahil nga kung nasa loob ka ng sasakyan mo or marami kayo doon, yung carbon monoxide at yung carbon dioxide, kung naka-aircon ka, nagsisinghutan lang kayo doon. At siyempre, kung bubuksan mo naman ng konti ang bintana mo at makakasinghut ka naman ng mga lason na iniimit ng tambucho, papasok din yun sa sasakyan mo. Kaya nga po ang sabi ko doon, papatayin ko na lang ang makina ko at mananalangin na lang ako na wag masira yung sasakyan ko. Pero, meron din talagang pagkakataon na hindi mo pwedeng iwasan yun. Lalo na kung may sakay kang may sakit or may sakay kang bata na talagang kailangan niya yung lamig ng aircon dahil sa sobrang init ng araw,
O kaya naman umuulan, talagang magmo-moist naman ang windshield mo, pati yung mga salamin mo sa sasakyan mo kung hindi ka mag-aircon. At syempre, hindi mo napapatayin yung aircon mo. Buhay ang makina mo. Gumagana yon. At ikaw ay nakahinto dahil nga nandoon ka sa matinding traffic. So, syempre, hindi yun sinasadya. Kaya lang, mayroong consequences yun. Ito nga yung mga sakit at yung mabilis na pagkasira ng iyong sasakyan. At yung sakit na yon, pwedeng ikaw mismo or ako mismo ang makakatanggap nun, ako ang maapektuhan nun. At pwedeng sa kabuuan, in general, kung marami yung mga sasakyan na yan na nakatraffic palagi, or sumasama pa yung mga ginagawang tulugan, yung kanilang mga sasakyan, ay siyempre, nag-iipon tayo ng lason sa ating mga kapaligiran na ibinubuga ng ating mga tambutso. Alam niyo po mga kapatid, sa US at sa iba pang mga gobyerno at sa iba pang mga state, ay talagang binubuo na nila itong excessive idling law. Kasi nga talagang ito ay nagdudulot ng hindi maganda or negatibo sa ating kapaligiran at pati sa mga taong nakakalanghap nitong mga usok na ito, itong mga lason na ito. Meron na rin po mga bagong sasakyan ngayon na dinevelop nitong mga car manufacturers para maiwasan yan. Ito nga po yung may mga option or features na yung start and stop technology. Na kapag ka nahinto ka sa traffic, depende sa settings mo, hihinto ang makina mo, mamamatayan ng kusa habang nakadrive ka. At kapag ka naman binitawan mo ang brake mo at umapa ka sa accelerator, kusa naman siya mag-i-start at go ka na dahil nakadrive yon. So doon pa lang, makikita nyo na, no, sa drive mode pa lang yon, doon gagana yung start and stop technology. Ano po ang maidudulot nun? Ano po ang maitutulong nun? Siyempre, pag nag-stop ang engine mo, siyempre, hindi ka ngayon mag-i-emit ng lason. At hindi ka rin makakadagdag ngayon doon sa global warming dahil kung gumagana ang makina mo, mainit po ang epekto niyan. Ngayon, siyempre, wala na rin ngayon yung pagkasira na mabilis ng iyong sasakyan. Baka naman isipin nyo, madaling masisira yon kasi start, stop, start, stop. Iba na po yung mga starter na gamit dyan. Yung mga motor na ginamit dyan ay halos ito na rin po yung technology ng mga bagong mga hybrid at electric vehicle ngayon. Ito pa po ang isang maganda dyan. Kapag gumana po ang start and stop technology sa mga bagong sasakyan ngayon, mga kapatid, may aircon ka pa rin kahit nakapatay ang engine mo or naka-off ang engine. Gawa nga nung mga bagong air conditioning system ngayon ay mga electric na. May mga electric compressor na siya na kahit nakapatay yung engine mo, gumagana pa rin yung aircon. So, ang buong mundo, ang mga Environment Protection Agency ay pinag-aaralan po talaga yan. Kaya nga po, itong mga bagong mga manufactured na mga sasakyan na yun, ngayon, na merong start and stop technology, ito po ang talagang makakatulong pagdating sa bagay na yan. Kaso yung iba, pinapatayan, ayaw nila yun. Mga kapatid, narinig nyo na po ba yung maintenance minder? Ayan, parang reminder, pero ito po, maintenance minder. At meron na pong mga brands at modelo ng mga sasakyan ang gumagamit po nito. At isa nga po dito ang Honda. Meron na rin po ang GM at iba pang mga European cars. Ngayon sa Honda po, yung kanilang maintenance minder, yung mismong ECU, ang magsasabi na ngayon kung kailan ka dapat mag-change oil. Wala na po dito yung schedule maintenance na nandoon sa kanilang manual. Wala na po yon. So itong mga naka-equip ng maintenance minder, lalabas po doon sa kanilang panel gauge or doon sa kanilang cluster kung kailan siya dapat mag-change oil. Yung mga sasakyan na walang ganito, itong maintenance minder, talagang babase ka doon sa scheduled maintenance mo na nandoon sa manual. Kung halimbawa, 6,000 kilometers or 6,000 miles sa US or 10,000 kilometers, yun ang binabasihan mo. Mag-change oil ka ngayon. Pero dito sa maintenance minder ng Honda, mga kapatid, yung mismong ECU ang mag-gauge ngayon doon sa langis kung yan ay kailangan mo nang i-change oil. Ngayon, kung halimbawa nakaka 3,000 kilometers ka pa lang pero ang tindi mong gumamit, iba yung parusang inaabot sa iyo ng sasakyan mo. Malalaman yan ngayon ng ECU na ganun pala ang nangyayari sa sasakyan mo, binabasihan niya yung speed, binabasihan niya yung RPM, binabasihan niya yung excessive idling mo. Binabasihan din niya kung saan ka bumabiyahe araw-araw, kung ikaw ba ay uphill, downhill sa mga bundok or palagi ka lang nasa patag. Or kung talagang matindi kang gumamit na kung maghintay ka, almost 1 hour, 2 hours, naka-idling ang sasakyan mo, binabasihan yan nun. Kaya kapag ka ganun, ang manner mo
sa pagmamaneho, sa paggamit mo ng iyong sasakyan, itong maintenance minder na ito ay magsasabi sa iyo, Code A. Ayan, Code A, magche-change oil ka na. At ibinabase po nila yung percentage, no? Halimbawa, nag-change oil ka, ang magiging reading ng ECU doon, 100% ang quality ng oil mo. Ngayon, yan ay habang ginagamit mo ang sasakyan mo, nababawasan yan. Pwedeng maging 80%, 70%, 50%, at pwedeng maging bigla na bumagsak ka ng 15%. At pagdating ng 15%, magwa-warning na yan. Malapit ka na mag-zero. Ngayon, kapag hindi mo sinunod itong code na yan or yung i-change oil mo na ang sasakyan mo, ang makina mo, magkakaroon ka ngayon ng reading sa kilometers reading mo na negative. Na kailangan talaga sundin mo yon, or else hindi mo mawawala yung negative reading na yon. Hindi lang po yung pag-change oil ang binabasihan nitong maintenance minder. Lahat na po nandoon. Pagdating sa code B, marami ng mga subcodes po yun na lalabas doon kung ano yung mga dapat mong palitan. Lahat na po nandoon, brake pads, brake fluids, automatic transmission fluids, lahat nandoon na. So, hindi ka na nga babase doon sa manual. Kasi nga po, ang magtuturo na sa'yo kung anong i-maintain mo sa sasakyan mo ay yung mismong ECU onboard diyan po sa iyong sasakyan, sa iyong makina. At iyan po yung technology ng Honda, yung tinatawag na maintenance minder. Ngayon, kung palagi mong ginagawa yung excessive idling, mga kapatid, baka hindi ka pa umabot ng 6,000 kilometers, iilaw na yung code A mo diyan sa iyong maintenance minder at sasabihin sa'yo nung code na yon na mag-change oil ka na. Bakit? Kasi po, gana ng gana ang iyong makina, yung RPM mo, hindi ka naman umaandar. So, irerehistro ngayon nung sasakyan mo yan. Kaya nga sa scanner, nakikita naman po doon kung gaano karami na yung tinakbo mo. Pero malamang dito sa maintenance minder na ito ay nare-read na rin ng computer kung gaano na karami yung inikot nung makina mo, yung revolution per minute ng makina mo or yung RPM. Kaya po, kung matindi kang mag-excessive idling, baka wala pang 3,000 kilometers, ayan na, pag-change oilin ka na nito. Kaya po, napaka-importante na malaman nyo po itong vlog ko na to. Kung itong si Honda, ginawa niya yan, itong maintenance minder na to, para malaman mo talaga na itong excessive idling ay napakadelikado sa sasakyan mo. Kasi the more na nag-idling ka, nagkakaroon ka ng oil dilution, nagkakaroon ka ng maraming misfires, at dahil nga po sa hindi umiinit halos ang makina mo, hindi umiinit ang DPF mo, ngayon nagbabara-bara, naiipon doon yung particulate matters, lahat itong mga nitrogen oxide na yan, binabasa ngayon yan itong maintenance minder mo. Ngayon, doon sa mga lumang sasakyan, since wala ka nitong maintenance minder, hindi mo alam ang nangyayari. Kaya dito po sa ginawa ng Honda, pati GM, pati ibang mga European cars, napakaganda po nito. Kaya kung sinasabi niyo po nang uuto ako, doon sa vlogger po, hindi po ako nang uuto. Nire-research nga po natin itong mga bagay na ito para malaman ng karamihan. Kasi itong mga nandito sa kababayan natin, mga kapatid, kailan ka makakabili ng Euro 5? Kailan ka makakabili ng Euro 6? Or kailan ka makakabili nitong modelo ng Honda na ito na merong maintenance minder at doon mo palang malalaman na napakadelikado pala ng excessive idling. Napakadelikado pala na tinutulugan mo ang sasakyan mo. Kaya nga, itong mga may sasakyan na pinanggagrab, pinangtataksi, bantayan nyo po yung mga driver nyo. Kasi tinutulugan nila yan, naku po, napakatindi ng magiging epekto niyan sa maintenance kapag hindi nyo po nasawata at napigilan yung mga driver nyo na tinutulugan yung mga sasakyan. Dahil hindi naman rumirehistro yan doon sa odometer reading niya. Mga kapatid, si Autorans po tapat. Kahit balig-baligtarin mo ang pagbasa dyan, ako po ay tapat. Hindi po ako nanguuto. Kaya nga po umabot na po tayo sa ganitong karami ng ating mga subscribers. At ito pong mga nire-research natin, kasama po yung actual na experience natin dito sa shop, isineshare ko po sa inyo. Bawasan nyo po ang excessive idling. Ang mga bagong makina ngayon at mga bagong langis ngayon, kahit lumang makina mo, yung mga bagong langis natin ngayon, mga kapatid, 60 seconds or 1 minute or 30 seconds. Dahil sa ganda ng mga langis na yan, kapag iyan ay umikot na sa makina mo, okay na yun. Hindi mo na kailangang i-warm up ng matagal. Nag-aaksaya ka lang ng fuel, nagkakaroon lang ng problema ang iyong sasakyan, at posible ka pang magkaroon ng sakit kapag ginawa mo na nagwa-warm up ka ng ganong katagal. Ngayon,
Kung hindi talaga may iwasan sa traffic, wala po tayong magagawa dyan. Yan yung sinasabi nating hindi sinasadya. Pero, kung ikaw naman ay wala sa traffic at gusto mo lamang na magpahinga sa sasakyan mo or nagwa-warm up ka lamang or pwede ka na mga habang hinihintay mo yung estudyante mo na makabalik, makauwi, no? At sumakay sa sasakyan mo, hindi mo pinapatay yung engine mo, huwag ka nang dumagdag doon sa maraming nakatraffic na nagbubuga ng lason. Huwag ka na po sanang dumagdag dyan. Kasi po, hindi po talaga magandang epekto niyan sa tao, sa kapaligiran, at sa iyong makina. Mga kapatid, sana po muling nakatulong itong vlog ko na ito sa bawat isa po sa atin at makaiwas po tayo unang-una sa pagkakasakit na cancer at sakit sa baga at yung pong heart disease. So, iwasan nyo ang excessive idling, tatagal ang buhay ng inyong mga sasakyan at tatagal din po ang ating buhay. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.